Magandang gabi sa inyong lahat. Ang kwento ko ngayon, ang pamagat ay Ang Mangingisda. Ang kwento na to ay tungkol sa isang mangingisda na binigyan ng isang misyon para talunin ang mga aswang. Comments lang sa baba kung may gusto kang ipagawa na kwento. Sit and relax. Noong unang panahon, sa isang maliit na bayan, may isang matandang binatang lalaki na nagngangalang Juan at kumakain sila. Si Mang Juan isa siyang kilalang mangingisda na laging may kwentong tungkol sa aswang nakakapagtaka. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan at pagkatapos nag-inuman sila ng tuba, sa tahanan ni Mang Juan, napag-usapan nila ang mga kakaibang pangyayari na nangyari sa bayan noong mga nagdaang taon. Pre, naniwala ka ba sa aswang? Sagot naman ng isang kumpare niya, ay naku pre, matanda na ako, at hindi pa ako nakakita ng aswang, kaya hindi ako naniwala sa mga aswang. Yung mga kwento na yun, ginawa lang yan, para matatakot ang mga bata, hahaha. Ikaw talaga pre, alam mo pre pag babae ang aswang okay lang kung lalaki mag-inuman na lang kami, hahaha. Sa gitna ng kwentuhan, nagsimula si Mang Juan na magbahagi ng kwento tungkol sa misteryosong nilalang na tinatawag na aswang. Ipinamalas niya ang kanyang husay sa pagsasalaysay, nagbibigay ng mga detalyeng nakakatakot at nakakakilabot. Pre, naaalala mo ba si Aling Kulasing? Ilang taon na yun, pero hanggang ngayon, buhay pa at malakas pa sa kalabaw, hahaha. Paano pre, mahilig kasi siyang uminom ng tuba, hahaha. Sa bawat paglalarawan ni Mang Juan, napapaupo sa upuan at kaharap niya ang kanyang mga kaibigan, nakatutok sa bawat salita na bumabalot ng takot. Habang kinukwento ni Mang Juan ang mga nangyari sa mga kapwa niya mangingisda, nang biglang nawawala ang isa niyang kumpare, nang hindi nalalaman ang dahilan, pre, nasaan si Goryo, bakit wala na sa kanyang upuan? Ikaw talaga pre, baka umihilang, nadama ng kanyang kumpare ang kakaibang atmosfera sa kwento. Mula sa pagkakaupo niya, unti-unti na payuko si Mang Juan, at ang mga mata niya ay nagiging malamlam. Dahil sa hindi malamang dahilan, biglang nagdilim ang paligid, pre. Anong nangyari, bakit biglang dumidilim ang paligid? Hindi naman, baka lasing ka na pre, at nagiba ang simoy ng hangin, o sadyang may kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanilang paligid. Sa kabila ng takot, nagpilit siyang ituloy ang kwento niya, ngunit sa kanyang pagpapatuloy, napagtanto niyang may isang mapaminsalang presensya sa likuran niya at biglang tumayo ang mga balhibo niya. At doon nagsimula ang kakaibang pangyayari na magdadala ng takot at hiwaga sa kanyang buhay at sa kanilang maliit na bayan. Natagpuan ni Mang Juan ang kanyang sarili na nakakaramdam ng kakaibang presensya sa kanyang likuran. Nang muling buksan ni Mang Juan ang kanyang bibig upang ipagpatuloy ang kwento, biglang umusad ang anino ng isang dilim na pilit na humahapit sa kanya. Hindi makapaniwala si Mang Juan sa kanyang mga mata nang makitang lumitaw sa harap niya ang isang matandang babae na may malaanghel na mukha, ngunit sa kabila ng kanyang mabuting hitsura, hindi maipagkakailang may malupit na kapangyarihan ito. Naniwala ka sa kwento ng aswang? Mariing tanong ng matandang babae kay Mang Juan. Nang hindi makasagot si Mang Juan, sa gulat, biglang nag-iba ang anyo ng babae. At sa kanyang mga mata ay namutawi ang mga pangil ng isang malupit na aswang. Hindi alam ng mga kaibigan ni Mang Juan, at si Mang Juan lang nakakita sa babaeng yun, at kahit kailan ngayon lang siya nakakita ng hitsurang yun. Sabi ng babae, dahil Nezo ayan muna ang aming lihim.
Mang Juan, napipilitan akong kunin ang iyong kaluluwa, sabay hajijek ng aswang. Tumayo si Mang Juan, at nagdahan-daang umaatras, ngunit, nakita niya ang kanyang mga kaibigan, na parang hindi gumagalaw, at parang, kumukupas na dahon ng damo, hindi siya makakilos. Isang malamig na hangin, ang bumalot sa kanya habang unti-unti siyang tinataboy palayo, mula sa kanyang mga kasamahan. Sa kabila ng takot, naisip ni Mang Juan, ang isang lihim na paraan, upang maipagtanggol ang sarili. Sa gitna ng kanyang kaba, bumulong siya ng pangako sa sarili, na kanyang sinundan ng mahinang dasal, at nagdasal si Mang Juan ng Ama Namin at hanggang matapos, naaalala niya ang tinuturo sa kanyang nanay, sa pagdadasal ng Ama Namin. At bigla, nagbago ang ihip ng hangin, at ang kapangyarihan ng aswang, ay unti-unti nang nawala. Naglaho ito sa harap ni Mang Juan, at ang matandang babae na siyang nagtaglay ng malupit na kapangyarihan, ay nagbalik sa kanyang orihinal na anyo. Tahimik na nagtaglay ng pasasalamat, ang matandang babae kay Mang Juan. Maraming salamat Juan, at naniwala ka sa mga aswang, kahit hindi mo pa nakikita. Ngunit bago siya tuluyang mawala, iniwan niyang naglalakbay na muli ang mga ngiti sa labi ni Mang Juan. Isang ngiti na naglalaman ng pangakong, hindi malilimutan ang kabutihan na ipinakita ni Mang Juan. Pre, okay lang kayo? Bakit biglang kayong natulala? Hindi niyo ba nakikita ang babaeng yun? Pre, naman? Anong babae? Wala kaming nakikitang babae. Ikaw lang ang nakita namin na biglang tumayo. Anong nangyari pre? Hahaha. Tumawa ang magkumpari, at si Mang Juan at napag-isip lang. Pre, tagay na. Inumin mo na yang tagay mo. Baka inumin pa yang ng paniki, hahaha, at nagpatuloy ang magkumpari sa kanilang inuman. Mula sa araw na iyon, naging kilala si Mang Juan bilang isang taong may kakaibang koneksyon sa mga espiritu ng kalikasan. Ngunit may sariwang tanong sa kanyang isipan, ano ang kahulugan ng pangako ng aswang at paano ito makakaapekto sa kanyang buhay at ng kanyang bayan. Matapos ang kakaibang pangyayari sa kanyang kumpare, naisip ni Mang Juan na mahalaga ang pangako. Sa pag-uusap ni Mang Juan at ang aswang, may pangako sa Mang Juan at ang aswang na dapat tuparin, may salita na kanyang binitiwan. Upang mahanap ang kasagutan at malaman ang papel niya sa buhay ngayon, nagpasya siyang simulan ng isang mapanganib na paglalakbay patungo sa kagubatan. Habang nag-aayos si Mang Juan sa kanyang mga gamit, dalhin ko tong flashlight at jacket ko, bibili na lang ako ng lighter at sigarilyo, at posporo kina Aling Magda, masarap guro magbaon din ako ng tuba, para pag naboboring ako magtagay ako hahaha. Ano pa ba dapat kong dalhin? Bibili din ako ng off-lotion, nakasiguro ako maraming lamok doon. At pagkain para sa mga lamok, para pag matulog na ako, pakainin ko ang mga lamok, para hindi makadisturbo sa aking pagtulog at painumin ko pa ng tuba para malasing din, ahaha. Umalis na si Mang Juan, at dumaan muna siya sa tindahan ni Magda. Tao po, Aling Magda, pabili ng sigarilyo at lighter at posporo. Aling Magda, oy, Mang Juan, saan lakad mo? Parang bong gamit mo, dinadala mo, hahaha, hindi lahat dinala ko kasi, hindi kasya ang bahay ko sa bag ko, hahaha, anong atin, bibili ako ng sigarilyo Marlboro 2 kahalang, at isang lighter at 2 posporo, social Marlboro. Dati lamboy lang ang sigarilyo mo, hahaha, CGE Aling Magda, CGE Mang Juan. Sa kanyang paglalakbay, naranasan ni Mang Juan ang kaharian ng lihim na nilalang at anino ng dilim sa bawat hakbang. Nadarama niya ang makakilabot na presensya ng mga aswang na nagmamasid sa kanya
mula sa likod ng mga puno. Ngunit hindi siya nagpatalo sa takot. Padaan ang mga pare ko. May pupuntahan lang ako. Hindi ba kayo nilalamo? May dala akong off lotion. O kaya gusto ninyong mag-yosi, may Marlboro ako dito. Sa paglipas ng mga araw, nakilala ni Mang Juan ang mga diwata ng kagubatan na nagbigay sa kanya ng gabay tungo sa lugar kung saan matatagpuan ang pinakamakapangyarihang diwata. Juan, ikaw ba yan? Oo, ako ang nag-iisang Juan. Bakit magkapit bahay ba tayo? Kasi kilala mo ako. Ha ha ha, tumawa lang ang diwata. Hindi, isa akong diwata. Tutulungan kita para hindi ka maliga. Anong dala mo, Juan? Manilang ang dala ko pang pulutan ko. Ha ha ha, mabuti yan, Juan, para hindi ka ma-ulcer. Ha ha ha, tumawa lang ang diwata at si Mang Juan. Kasabay nito, natutunan ni Mang Juan na ang pangako na kanyang binitiwan ay may malalim na kahulugan. Manilang ang dala ko pang pulutan ko. Ha ha ha, mabuti yan, Juan, para hindi ka ma-ulcer. Ha ha ha, tumawa lang ang diwata at si Mang Juan. Kasabay nito, natutunan ni Mang Juan na ang pangako na kanyang binitiwan ay may malalim na kahulugan. Nang makarating si Mang Juan sa tinatawag na Puok ng Liwanag, natagpuan niya ang isang sinaunang halaman na naglalaman ng lihim sa likod ng mga aswang. Aha, eto yun, ang halaman na sinasabi nila. Buti na lang natagpuan ko na. Pahinga muna ako at mag-yosi sandali. At shot ng isang basong tuba, at biglang napag-isip si Mang Juan sa diwata. Ang ganda ng diwata, ang puti pa, baka gumamit siya ng glutathione para pumuti. Hahaha. Ang halaman na ito ang tinatawag na ilaw ng buhay, na may kapangyarihang pabagsakin ang masamang aswang, at buhayin ang mga kaluluwa na nilamon na ng kadiliman. Dahil sa tapang at determinasyon ni Mang Juan, nagtagumpay siyang kunin ang ilaw ng buhay. Ngunit, sa kanyang pagbabalik, sa wakas nakuha ko ang halaman, daan muna ako kina Aling Magda. At biglang napag-isip si Mang Juan, bakit ko tinatawag si Aling Magda? Pareho lang kaming edad at saka binasted pa ako noon. Ano kaya ang dahilan? Guwapo naman ako, pero hindi katulad ni Piolo, at ngayon nalaman niya ang tunay na layunin ng aswang na nagbigay ng pangako sa kanya. Ito ay may layuning gawing mas makapangyarihan ang kanilang uri at maghari sa kaharian ng dilim. At nang nakauwi na si Mang Juan sa kanilang bahay, umupo siya at nag-iisip. Tumayo siya at kinuha niya ang tuba at uminom. Ano kaya ang dapat kong gawin para sa pagharap ko sa aswang? Meron ba akong kakayahan? Inom muna ako, saka na mag-iisip, relax muna. Kinabukasan nagsesenay siya mga ilang araw, hanggang umaabot ng 1 buwan. Nakakapagod, sabi niya. Sa isip niya parang handa na siyang harapin ang mga aswang. Umalis na si Mang Juan, nagdadala ng bagakay, yung kawayan at saka ahos, at dala rin niya ang ilaw ng buhay na halaman. Nagkita sila sa isang aswang. Hoy, aswang ka, halika, huwag kang mahiya, tuli ka na ba, baka supot ka. At biglang umaatake ang aswang, at isang malupit na laban, at sa tulong ng ilaw ng buhay, nagtagumpay si Mang Juan na talunin ang masamang aswang. Pagkatapos ng laban, nakahiga na lang ang aswang, at nag-iiba ang anyo, at nakita niya na ang aswang ay ang isa niyang kumpare. Ikaw pala yan, pre. Kaya pala bigla kang nawala nung nag-inuman tayo. Napagtanto niya na ang pangako na kanyang binitiwan ay nagdala ng pagbabago, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buong bayan. Naglakbay si Mang Juan, pauwi na puno ng tagumpay, bitbit ang ilaw ng buhay, na magdadala ng liwanag at kapanatagan sa kanyang bayan. Subalit,
May mga bagong hamon at misteryo pa na naghihintay sa kanya at handa siyang harapin ang mga ito ng may tapang at buong puso. Pagbalik ni Mang Juan sa kanyang bayan, dala ang ilaw ng buhay, dumaan muna siya sa tindahan ni Aling Magda. Magda, pabili ng yusi? Hoy, Juan, ikaw pala yan? Parang saan ka galing? Bakit ang dami mong dugo? May handa ba sa inyo ngayon? Nagkatay ka ba ng baboy? Hahaha, hindi, nakasalubong ko ang aswang at natalo ko. Oh, nung una nga, takot kang manligaw sa akin. Aswang pa kaya? Hahaha, tumawa lang si Mang Juan. Ikaw kasi ang ganda mo, tingnan mo ngayon. Hanggang ngayon dalaga ka pa rin, hahaha. At tumawa lang silang dalawa. Nagsimula ang pagbabalik ng liwanag at kapanatagan. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang misyon, at mayroon pang mga aswang na nagtatago at nag-aalay ng kanilang kapangyarihan sa dilim. Bilang tagapagligtas, tinutok ni Mang Juan ang ilaw ng buhay sa mga lugar kung saan madalas magtago ang mga masasamang nilalang. Mang Juan, mayroong nagtuwad, baka aswang yan, hindi yan aswang, tumatae lang yan. Kasama ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay, nagtulungan silang sugpuin ang mga aswang at ibalik ang katahimikan sa bayan. Sa bawat laban, lalo pang lumalakas ang koneksyon ni Mang Juan sa mga espiritu ng kalikasan. Napagtanto niya na ang kanyang papel sa buhay ay hindi lang upang labanan ang dilim, kundi upang itaguyod ang kaharmonya sa pagitan ng tao at kalikasan. Isang gabi, habang naglalakbay sa ilalim ng kaharian ng mga puno, natagpuan ni Mang Juan ang isang sinaunang altar na naglalaman ng mga sagradong kasulatan. Dito niya natuklasan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng respeto at pag-unawa sa mga nilalang na hindi nakikita ng mata ng karaniwang tao. Dahil sa kanyang karanasan at pakikipag-ugnayan sa mga espiritu, naging bantayog si Mang Juan sa kanyang bayan. Itinuro niya sa mga tao ang kahalagahan ng pagmamahalan at pagkakaisa upang mapanatili ang liwanag sa kanilang komunidad. Ipinagpapatuloy ni Mang Juan ang pagtuturo ng mga aral ng kanyang karanasan sa mga susunod na henerasyon. Hanggang sa kanyang huling hininga, nanatili siyang isang gabay at tagapagtanggol ng bayan laban sa anuman mang panganib na maaaring dumating. Matapos ang ilang taon ng kapayapaan, isang malupit na pangyayari ang bumago sa katahimikan ng bayan ni Mang Juan. Isang bagong henerasyon ng aswang ang umusbong, mas malupit at mas mapanganib kaysa sa mga naunang kilala ni Mang Juan. Ah, sino ka? Anong kailangan mo? Kala ko ba tapos na ang mga aswang? Bakit andyan ka pa? Ang mga ito ay nagdulot ng takot at pangamba sa buong bayan, at muling nagpasya si Mang Juan na bumangon at harapin ang bagong hamon. Kung sino ka man, hindi ako natatakot sa'yo. Bumalik ka kung saan ka galing. Teka muna sandali. Kukuha lang ako ng yusi. Tapos niyang naisiyandi ang yusi niya. Kinausap niyang muli ang aswang, at doon niya nalaman na sa kabilang baryo nakatira. At naglaban sila, at natalo ang aswang. Sa paglipas ng mga araw, nadiskubre ni Mang Juan na ang mga aswang na ito ay nagtataglay ng mga bagong kapangyarihan at likas na katalinuhan. Sa kanilang pangunguna, ang bayan ay unti-unti nang napapalibutan ng dilim. Naglakbay si Mang Juan patungo sa kagubatan upang kumuhang payo sa mga sinaunang espiritu. Kaibigan si Juan ito, may mga ibang aswang na naghahasik na naman ng lagim sa baryo. Anong gagawin ko? Juan, may ibigay ako sa inyo. Ito ay para panlaban sa mga aswang at ingatan mo para sa bayan mo. Salamat kaibigan, iwanan ko tong isang manok
para sa inyo. Masarap te gawing halang-halang o kaya tinola mo. Sige kaibigan, alis na ako. Maraming salamat. Sige Juan, sa susunod kompletuhin mong mga rekado ha para lutuin ko na lang. Kaibigan. Dito, natuklasan niyang may isang ritual na makakatulong sa kanilang laban-laban sa masamang aswang. Inalok ng mga espiritu si Mang Juan ng mga bagong kapangyarihan at kahusayan upang maging mas malakas at mas handa sa pagtutunggali. Sa pagbabalik ni Mang Juan sa bayan, naglaan siya ng oras upang ituro sa mga mamamayan ang ritual at kahalagahan ng pagkakaisa. Binuo niya ang isang samahan ng mga tagapagtanggol na handang ibuwis ang kanilang buhay para sa kapayapaan at katarungan. Mga kasama, kung sino man sa inyo ang natatakot, habang maaga pa ay umatras na kayo, kasi napakadelikado ang ating gagawin laban sa mga aswang. Nagtanong ang isa sa mga kasama ni Mang Juan, Mang Juan, ano ba ang ating gagawin? Kung delikado man yan, dapat mag-inuman na lang tayo ng tuba. May bagong kuha si Aling Corning na tuba, haha. Mamaya na yang inuman, basta, kung sino sa inyo na handang mamatay para sa ating bayan sasama sa akin. Mang Juan, ako sasama sa inyo. Huwag kang sasama, Carlito. Bata ka pa, at wala ka pang karanasan, at sayang ka lang kung mamatay kang virgin pa. Paano kasi? Si Lusing ayaw niya akong sagutin. Parang palwa daw ang ilong ko. Ako Mang Juan, sasama ako, para sa bayan, ako. Marami sa mga kasama ni Mang Juan ang sasama sa kanya para lang sa bayan. Isang gabi, mga kasama, huwag kayong matulog at talasan ninyo ang inyong mga mata. Huwag muna kayong iinom ng tuba. Dumating ang masamang aswang sa mismong harap ng bayan, handang magsagawa ng malupit na pag-atake. Nagsimula ang huling laban, at sa paggamit ng mga bagong kapangyarihan, nagtagumpay ang samahan ni Mang Juan sa pagpapalaya sa masasamang aswang. Ngunit sa gitna ng tagumpay, napagtanto ni Mang Juan na ang kanyang oras ay malapit ng magwakas. Sa huling sandali ng kanyang buhay, iniabot niya ang ilaw ng buhay sa isang batang lider ng samahan, at nagbigay ng gabay upang mapanatili ang kapayapaan at katarungan sa kanilang bayan. Rudy, sa'yo ko iiwan ang ilaw ng buhay para sa kapayapaan at maligtas ang ating bayan laban sa aswang. Sa pagyakap ng dilim, tuluyan ng sumiklab ang liwanag sa buong bayan. Ang pangalan ni Mang Juan ay nagmistulang alitaptap na nagdadala ng pag-asa, at hanggang sa huli, siya ay nanatiling isang bayani, at tagapagtanggol ng bayan laban sa mga nilalang ng dilim. Pagkalipas ng ilang dekada, ang bayan ni Mang Juan ay nanatili na payapa at ligtas mula sa anumang kapahamakan. Ang samahan na itinatag ni Mang Juan at ang mga bagong lider na itinuro niya, ay nagpatuloy sa pagtataguyod ng kapayapaan at pagkakaisa. Itinampok ang pagpapatuloy ng alamat ni Mang Juan. Ang bayan na minsan ay nababalot ng dilim, at pangamba ay patuloy na umaasenso at nananatiling matibay, sa harap ng mga hamon ng buhay. Sa mga puso ng mga mamamayan, isang alaala ng kabayanihan at pagkakaisa ang nagpapatuloy, patuloy na sumisilay sa liwanag na iniwan ni Mang Juan, at dito nagtatapos ang kwento ni Mang Juan. Ang mangingisda. Maraming salamat, at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.